sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga kaibigan, ako po si Papa Dudut. Huwag kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pang-araw-araw nating post dito sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong napakagandang programa. Medyo controversial po ang aking storya, kaya naman po sinadya kong ibahin ang pangalan ng mga taong naging bahagi ng aking kwento. Tawagin niyo po ako sa pangalang Andy, 29 years old at tubong Bulacan. Naging napakakulay po ng aking kwento sa buhay. Naroong nakaranas ako ng todong pagkakabagsak at naroon din na tila lumipad ako sa kalangitan. Masasabi kong iilan lamang ang mga taong kagaya ko na tila pang telenovela ang kwento. Isa po akong OFW sa bansang United Arab Emirates at aminin ko po noong una ay wala akong kainte-interes sa mga drama sa radyo. Basta isang araw habang nanonood ako ng YouTube at nakita ko ang isang programa ninyo na naka-upload doon. Sinimulan ko na pong pakinggan at napagtanto ko, Papa Dudut, na may kakaiba rin palang dating sa akin. Ang mga drama sa radyo na usually ay mga drama sa TV lamang ang aking interest. At doon na nga nagsimula ang sobrang pagkahuko sa inyong programa. Yung tipong pati mga past episodes ninyo ay dinadownload ko pa at pasikretong pinakikinggan sa aking trabaho upang hindi rin ako mainip. Iba't ibang kwento ang aking napakinggan at karamihan doon ay talaga namang napaiyak ako. Papa Dudut, pasensya na po sa napakahabang introduction. At ito na nga po ang simula ng aking makulay na kwento ng buhay. Sisimulan ko po noong elementarya pa lamang ako. Isinilang po ako sa probinsya ng Bulacan. Simple lamang po ang aming buhay pero buo at masaya naman ang aming pamilya. May pagka-stricto po ang aming ina, ngunit mapagmahal naman, kaya lumaki kaming disiplinado. Ang ama ko naman ay isa na yata sa mga pinakamabait na ama. Lahat ng klase ng trabaho ay pinasok na niya. Aalis ng madaling araw at darating naman ang hating gabi. Bibihira lamang siyang magalit. At kapag nagagalit pa ay hindi lilipas ang ilang sandali ay magsusori at aamuin kami hanggang sa tumigil kami sa pag-iyak. 5 po kaming magkakapatid, ang panganay ay si Jerry. Sumunod ang ate ko na si Kathy, pangatlo ang kuya kong si Auro, pang-apat ako at ang bunso namin ay si Ivan. Ang kuya ko na si Jerry ay lumaki sa Maynila sa pangangalaga ng aming lola sa mother side na si Leona. Isa pong German ang aming lola, ngunit mahirap lamang ang kanyang naging buhay dahil tinakwil siya ng kanyang pamilya dahil tutol ang mga yon sa pagmamahalan nila ni lolo na isang Pinoy. Sa katunayan ay nakatira lamang sila sa squatter area. Yun po ang naging community ng aking kuya Jerry sa kanyang paglaki. Ngunit malimit naman siyang pumapasyal sa amin sa Bulacan. Ang bahay naman po namin sa Bulacan ay maliit lamang na kubo. Ngunit presko ang hangin doon dahil sa dami ng puno sa paligid. Namimiss ko na nga ang panahong maliliit pa lamang kaming magkakapatid at palaging naglalaro sa mga puno sa labas ng aming bahay. Nagpapalipad ng saranggola sa bukirin
At kapag pagod na ay uuwi na sa aming maliit na bahay kubo upang kumain at magpahinga. Noong panahong maliliit pa lamang ang kuya namin na si Jerry ay gaya ng nabanggit ko kanina ay ang aming lola Leona ang nag-aruga sa kanya. Palibasa nga at unang apo ay mahal na mahal yon ng aming lola at tutol yun noong una na kuhanin ng aming lola. Pero wala din siyang nagawa dahil sa kasungitan lang ang pag-uusapan ay nangunguna doon ng aking lola. Ganon nga siguro pagbanyaga, may kasungitan. Pero hindi naman yon naging hadlang upang laging makita ng aming ama ang aking kuya. Maniniwala ba kayo Papa Dudut na malimit magpunta ng Maynila ang aming ama upang makita ang aking kuya gamit lamang ang isang bisikleta? Tama po Papa Dudut. Halos kalahating araw na binabaybay sa ilalim ng araw ng aming amang Maynila gamit lamang ang bisikleta. Ayaw naman daw niyang mag-public transport dahil palaging sermon ang inaabot niya sa aming lola. Sa dalas daw kasi ng pagbisita niya ay sayang naman daw ang perang ginagamit niyang pamasahe. Malaking tulong na rin daw yon para sa kabuhayan namin. Doon naman ako sobrang humanga sa aming ama. Talagang walang makakahadlang sa kagustuhan niyang makita ang kanyang panganay. Iba rin talaga ang pagmamahal niya sa aming kuya. Hindi matutumbasan ng kahit na anong pagod ang kaligayahang nararamdaman niya sa tuwing makikita at makakarga niya ang aming kuya. Medyo dumalang na lang ang pagbisita niya nang isinilang na ang aking ate na si Kathy. Sinundan pa ng aking kuya na si Auro. Tapos ay sinundan ko at ang panghuli ay ang aming bunsong si Ivan. Hindi nagkulang ang aking ama na matustusan ng aming pangangailangan. Bago pa lamang sumikat ang araw ay umaangat na siya para sa pagbibenta ng pandesal sa buong barangay. Sa pagsikat naman ng araw ay magsasaka na sa maliit na bukirin hanggang sa hapunan. At pagdating ng gabi ay nagsasideline pa siya sa pagtatanod sa barangay hall. Ganon po kasipag ang aming ama. Wala din po siyang nakakaalita na ibang tao dahil hindi rin matatawaran ang kanyang kabaitan at pakikisama sa iba. Hay nako Papa Dudut, sa tuwing maaalala ko ang mga panahong yon ay nahihiya ako sa sarili ko dahil wala pa sa kalingkingan niya ang mga tulong at suporta na ibinibigay ko sa kanya sa kasalukuyan. Ang totoo nga niyan Papa Dudut sa edad na 63 sa kasalukuyan ay patuloy pa rin siyang namamasada ng kanyang tricycle at nagsa-sideline din sa pagiging family driver. Kahit na sapat na rin ang suportang ibinibigay ko sa kanila. Ganon pa rin naman kasi kalakas ang kanyang katawan dahil wala po siyang kahit na anong bisyo sa sarili. Sabi nga mapapadali daw ang kanyang pagkamatay kung mananatili lamang siya sa aming bahay. Likas na talaga sa kanya ang parang gusto niyang laging maging busy sa buhay. Magmula pa daw noong namulat siya sa mundong ito. Mabalik po tayo sa nakaraan Papa Dudut. Kaming apat na magkakapatid ay lumaki sa pangangalaga ng aming mga magulang sa Bulacan. At dahil na rin sa pagkakaroon ng dugong aliman, ay biniyayaan kaming magkakapatid ng maputing kutis at maamong mukha. Mababakas din naman sa aming mga magulang dahil pareho silang mistiso at mistisahin. Kaya naman hinahangaan kami ng mga tao sa aming lugar. Simple lang ang aming buhay. Maraming tao ang nagsasabi nga asenso raw kami magkakapatid balang araw. Dahil na rin sa aming itsura at bukod pa doon, ay biniyaan din kami ng masasabi kong katalinuhan dahil consistent kaming magkakapatid sa pag-akyat sa entablado ng eskwelahan. Taon-taon ding hindi kami nawawala sa honor list. Hindi naman po sa pagmamayabang Papa Dudut ay maraming tao ang nagsasabi sa aming na ako daw ang pinakaswerte sa aming magkakapatid. Natatangi kasi ang aking buhok na kulay mais. Maputi at maalarosas na balat at may mapulang labi. Madalas nga akong napagkakamalang anak ng Amerikano. Kaya naman binansagan ako ng aking pamilya at mga kamag-anak sa palayaw na Kano. Bukod sa itsura ay ako din ang mas nakakakuha ng mataas na grado sa eskwelahan. Bukod tangi din ako na may talento sa pagpipinta sa aming magkakapatid.
Sa aming magkakapatid ay ako ang mas nakakaunawa kung gaano kahirap itinataguyod ng aming mga magulang kaming magkakapatid. Ewan ko ba sa mga kapatid ko, Papa Dudut, hindi ko sila nakikitaan ng pagtulong sa aming mga magulang. At sa kagustuhan ni nanay na matulungan na aming tatay na maitaguyod kami, ay pagkatapos niyang asikasuhin kaming magkakapatid sa pagpasok sa eskwelahan ay dumediretso na siya sa harap ng aming eskwelahan upang doon ay magtinda ng iba't ibang ulam. Dahil meron kaming malit na karinderya doon. Walking distance lamang po kasi ang aming tahanan sa aming eskwelahan. Bilang anak na rin na nakakaunawa sa mga sakripisyo ng aking mga magulang ay sa araw-araw, pagkatapos ng klase ay diretso na kaagad ako sa kinaroroonan ng aming nanay upang tulungan siya sa pagtitinda. Sa gabi naman ay habang nag-aayos ang aking nanay sa pagsasara ng aming maliit na karinderya, ako naman ang kanyang dishwasher. Sa liit ko pa lamang noon, Papa Dudut, ay tila ba malalaki pa sa akin ang mga kaldero at kaserolang aking hinuhugasan. Gustuhin ko mang magreklamo ay hindi ko kayang gawin yon dahil wala sino man sa iba ko pang mga kapatid ang nais na tumulong. Hay nako, mga feeling mayaman kasi. Wala silang ginawa kundi ang magpaganda at pagpapogi lamang ng kanilang mga sarili. Bakit ba ganyan sila, Papa Dudut? Parang wala silang pakialam sa paghihirap ng aming mga magulang. Pero intindihin ko na lang daw ang sabi ng aking nanay. Pagkatapos ng aming gawain ng aking nanay sa karinderya ay saka uuwi na kami sa aming bahay. Sa aming paglalakad sa kalsada ng aming nanay ay palagian niya akong pinapaalalahanan na huwag ko daw pabayaan ang pag-aaral ko. Sa amin daw kasing magkakapatid ay ako ang nakikitaan niya ng potensyal na maiahon sa kahirapan ng aming pamilya balang araw. Kaya naman naging inspirasyon ko ang mga katagang yon mula sa aking nanay. Pag-uwi ng aming bahay ay salo-salo kaming kumakain ng hapunan. Pagkatapos noon ay saka pa lamang kaming magsisimula sa paggawa ng aming takdang aralin at mga projects sa eskwelahan. Bilang bata ay wala na akong panahon sa paglalaro. Ganon ang sistema ng aking childhood sa araw-araw, Papa Dudut. Kahit na ganoon ang nakamulatang kong buhay, ay sobrang active pa din naman noon ako sa eskwela. Naging representative ako ng aming eskwelahan sa iba't ibang academic at art contest sa buong Bulacan. Minsan natatalo pero kadalasan ay nananalo. Hinahangaan ako ng aking mga nagiging guro at mga kamag-aral na yung iba nga ay nagkaka-crush pa sa akin. Sobrang proud ako noon sa aking mga magulang at sa mga kamag-anak ko. Akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang tagumpay ko sa buhay dahil sa mga katangian kong ito. Pero nang magsimula ako maging teenager, ay nagsimula ng magbago ang lahat. First year high school na ako noon nang maramdaman ko na hindi normal ang pagbabago ng aking boses. Nagkaroon ako, Papa Dudut, ng voice syndrome. Sa halip na lumalim at lumaki ang boses ko ay kabaliktaran ang nangyari. Sa edad na 13 ay tila boses pa rin ako ng isang kindergarten. Naging tampulan ako ng tukso. Pinagtatawanan ako ng aking mga kaklase at yung iba naman ay binubuli pa ako. Ginagawa nila itong katatawanan sa tuwing magsasalita ako sa loob ng klase at sasagot sa mga katanungan ng teachers. Nawalan ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Kung gaano akong kaswerte noong nasa elementary pa lamang ako, ay siya namang kabaligtaran nung tumungtong na ako sa high school. Pero ganun pa man, ay naging inspirasyon ko pa din ng mga panlalait ng aking mga classmates at ng mga tao sa paligid ko na mag-aral ng mabuti at sikaping maging asensado sa buhay balang araw. Gusto kong ipamukha sa kanila na kahit may kapansanan ako, ay kaya kong maiahon sa kahirapan ng aking pamilya. Isang espesyalista rin ang aming napuntahan at isa lang ang sinabi nila. Napaka-rare daw ng kondisyon na meron ako kaya naman walang gamot para dito. Ang tanging paraan lamang daw ay operasyon
Ngunit hindi mangyayari yon dahil sa sobrang laki ng aming babayaran. Iniintindi ko na lamang at hindi ako nagpumilit pa sa aking mga magulang dahil alam kong imposible silang magkaroon ng ganong klase ng halaga. Iniisip ko na lamang sa sarili ko na ako lang ang magkakatulong sa sarili ko balang araw, kaya kailangan ko talagang magsikap na makatapos ng pag-aaral. Hindi rin naging madali ang aming buhay noong mag-high school na kaming magkakapatid. Lumaki na rin kasi ang gastusin sa eskwelahan noon, kaya naman napagpasyahan kong maging working student. Pumasok akong helper sa gawaan ng paputok ng aming malayong kamag-anak. Estudyante sa umaga at trabahador naman sa gabi. Ganoon po ang naging kalagayan ko hanggang third year high school. Noong nasa ika-4 na taon sa high school ay pinahihinto na ako ng aking mga magulang sa pagtatrabaho at mag-focus na lamang daw ako sa pag-aaral. Noong mga panahong yun kasi ay nagtatrabaho na sa Maynila ang ate ko na si Kathy at nakakatulong na rin siya sa mga gastusin sa bahay. Isa pa ay malapit din daw kasi sa aksidente ang trabahong pinapasukan ko. Fourth year high school na ako papadudot nang makilala ko si Ronnie, ang aking kaklase na captain sa CC-18 ng aming eskwelahan. Naging malapit kaming magkaibigan na para bang magkapatid na. Humahanga ako sa kanya dahil hindi siya katulad ng iba na pinagtatawanan ako sa kabila ng pagiging sikat niya sa eskwelahan namin. Dahil sa kanyang kakisigan at pagiging kapitan nga ng CC-80. Nakakaangat din sila sa buhay kaya naman ganoon na lamang ang tulong na naiabot niya sa akin pagdating sa pinansyal. Hindi ko mang gusto yon ay napipilitan akong tanggapin dahil tatapusin na raw niya ang aming pagkakaibigan kung hindi ko papayagan na tulungan niya ako. Para saan daw at naging matalik kaming magkaibigan. Natanong ko siya kung bakit gano'n na lamang siya kabait sa akin at bakit ako pa ang napili niyang maging kaibigan. Sabi niya ay nahahabag daw siya sa akin at nagagalit din daw siya sa iba naming mga kaklase na nagtatawa sa akin. Nakita raw niya kasi na mabuti akong tao kaya ginusto niyang makipagkaibigan. Isa pa ay pareho daw kaming gwapo kaya sigurado daw na marami kaming mahahakot na babae pagbibiro pa niya. At dahil nga sa kanyang pagiging kapitan sa aming eskwelahan, ay madali na niya akong naipagtatanggol sa mga estudyanteng nambubuli sa akin. At doon naman ako humanga sa kanya. Naging malapit kaming magkaibigan na parang magkapatid. Sabay gumagawa ng mga projects, gumigimik kapag walang klase at lagi kaming partners in crime. Buwan ng Disyembre, petsa 8, karawang ko yon. Pagpasok ko pa lamang ng gate ng eskwelahan ay narinig ko ng malakas na alingaw-ngaw ng sigawan ng mga CC-80 students mula sa malayong entablado ng eskwelahan. Happy birthday, Sir Andy. At lahat sila ay nakatingin sa akin. Maging ang mga estudyante na naglalakad ay nagulat at napatingin sa akin. Utos pala yon ng aking best friend na si Ronnie na kanilang captain. Dumiretso na ako sa aming silid-aralan na bakas ang ngiti at bigla akong nakadama ng kakaibang pakiramdam na hindi usual sa akin. Tumibok pa ng mabilis ang dibdib ko nang makita ko sa aking harapan ang best friend ko na si Ronnie. Sabay tanong na, "Ano? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko?" Nagkaroon na yata ako ng espesyal na pagtingin sa best friend ko. Nagkaroon ako ng kalituhan sa aking gender preference. Pero pinipigilan ko yon dahil iniisip ko na baka dala lang yon ng sobrang touch sa sorpresa niya at alam ko sa sarili ko na hindi naman ako bakla. "Ikaw talaga bro, palagi mo na lang akong sinosorpresa," ang sabi ko sa kanya. "Wala yon. Masaya ako kapag nakikita kong masaya ang best friend ko," sagot naman niya. Kinabukasan, araw ng Sabado ay walang pasok noon sa eskwelahan ay nagulat ako nang biglang bumisita si Ronnie sa aming bahay. Sakay ng kanyang motorsiklo. Sabi niya ay samahan ko daw siya sa bayan para bumili ng ilang damit niya at para gumimik na rin. Nang nasa bayan na kami ay nagtaka ako dahil ang dami niyang biniling damit
Nang iba ay school uniform namin at sakto pa sa size ko. Tapos noon ay sinabi niya sa akin na yun daw ang regalo niya sa kaarawan ko. Napansin daw niya kasi na paulit-ulit na lang ang damit na isinusuot ko tuwing gigimik kami at sobrang naninilaw at luma na raw ang aking school uniform. Hindi pa doon natapos ang lahat. Inilibre pa niya akong kumain sa fast food chain, sa paglalaro sa arcade sa mall at sa panonood ng sine. Sobra akong natuwa, Papa Dudut, at thankful na nagkaroon ako ng best friend na kagaya po ni Ronnie. Nang mag-decide na kaming umuwi ay halos mapuno na ang backseat ng kanyang motorbike. Dahil sa dami niyang pinamili, kaya naman ay pinilit na lamang naming isiksik ang aming mga sarili sa motorsiklo niya. Kumuha siya ng lubid at saka tinali ang aming mga pinamili sa likurang bahagi ng kanyang motorbike. Medyo hindi pa nga ako komportable noon dahil may kaliitan ng spasyong aking kinaupuan, dahilan upang maglapat ang aking katawan sa likuran ng kanyang katawan. Habang nasa daan kami ay tila ba may mga nagunahang kabayo sa loob ng dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok noon. Para akong nakalutang sa ulap habang ramdam ko ang paglapat ng aming mga katawan. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay doon ko napagtanto na meron na pala akong espesyal na nararamdaman sa best friend ko. Naguguluhan ako sa sarili ko dahil first time ko lamang na maramdaman na magkagusto sa isang kapwa ko lalaki. Pero isa lang ang nasisiguro ko, Papa Dudut. Mahal na mahal ko ang best friend ko. Hindi usual sa akin ang ganong pakiramdam. Lalo na't bata pa lamang ako ay alam kong lalaki na talaga ako. Pero wala akong magagawa, Papa Dudut. Kusa po itong lumabas ang pagkatao kong ito. Napaisip ako, bakit kaya gano'n na lamang kabait si Ronnie sa akin? Bakit lagi ay gusto niya akong kasama? At bakit gano'n na lamang kawagas ang pagtulong niya sa akin? Hindi kaya pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa? Pumasok sa isipan ko na ipagtapat ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi ako maaaring magpadalos-dalos at kailangan ko munang makasiguro at pakiramdaman siya. Pagkatapos ng araw na yon ay excited na lagi akong pumasok sa eskwelahan upang makita siya at makasama. Parang ayoko nang matapos ang bawat araw sa tuwing kami ay magkasama. Isang araw ay inaya niya akong tumambay sa likuran ng aming classroom. Sabi niya ay may sasabihin daw siyang importante sa akin at ninais niya kaming dalawa lang ang mag-uusap. Dahil nahihiya siyang marinig ng ibang mga kaklase ang aming pag-uusapan. Muling naguunahan ang mga kabayo sa dibdib ko. This is it. This is the moment. Ito na ang pinakahihintay ko. Ang pagtatapat niya ng pag-ibig para sa akin. Nang magsimula na siyang magsalita ay tumingin siya sa direksyon ng aming classroom. Doon ay tanaw namin ang aming mga kaklase. Tumingin siya sa aming kaklase na si Rosita at binanggit ang mga katagang. Siya ang gusto kong maging ina ng mga magiging anak ko. Siya ang gusto kong mapangasawa at makasama hanggang sa aking pagtanda. Matagal na raw siyang may lihim na pagtingin sa kaklase naming si Rosita. Pero torpe siya, kaya naman kinakailangan daw niya ng tulong ko. Sobra akong nalungkot sa mga narinig ko, Papa Dudut. Mali pala ang inaakala ko. Ilusyon lang pala lahat ng mga nasa isipan ko na magtatapat si Ronnie ng pag-ibig niya sa akin. Ninais ko na lamang ng mga oras na yon na bumuka ang lupa at kainin ako ng buhay sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Paano ko magagawang makita sa araw-araw na may kasamang babae ang taong mahal ko at ako pa talaga ang napili niyang maging tulay upang mangyari yon? Ginawa ko ang gusto niya, Papa Dudut, dahil no choice naman ako. Hindi naman niya kasi alam na mahal ko siya at lalong-lalong hindi niya alam ang buong pagkatao ko. Inisip ko na lamang na mas okay na yung ganito. At least, ako pa rin naman ang best friend niya na masasabi kong binibigyan niya rin ng halaga. Dumaan pa ang ilang araw at tuluyan na ngang naging official na mag-girlfriend si Ronnie at si Rosita.
Para pong tinutusok ng karayom ang puso ko. Sa araw-araw tuwing makikita ko silang magkasama ay nasasaktan ako. Hindi na rin kagaya noon na maghapon kami lang ni Ronnie ang magkasama. Ngayon ay si Rosita na ang kanyang kasama, although may time pa rin naman siya sa akin kahit papaano. Maluwag kong tinanggap ang sitwasyong yon kahit na ang sakit-sakit. Sino ba naman ako na ikukumpara sa GF niya? Wala akong karapatang magreklamo. Best friend lamang niya ako. Mabilis na dumaan ang mga araw at dumating na ang araw ng aming pagkatapos sa high school. Masaya ako dahil sa wakas ay makakagraduate na ako, pero malungkot dahil mawawalay na ako sa best friend ko. Sa Maynila na kasi siya mag-aaral dahil pangarap niya ang maging isang seaman. Ang sabi niya sa akin ay huwag daw akong mag-alala dahil naroon pa rin naman ang komunikasyon namin sa isa't isa kahit na nasa Maynila na siya. At kapag uuwi siya ng Bulacan ay bibisitahin niya ako at gigimik kami katulad ng dati. Nalungkot ako, Papa Dudut, dahil magkakahiwalay na kami ng landas. Nang mismong araw din ng aking pagtatapos ay isang tawag ang natanggap ng aming nanay mula sa ka-roommate ng ate ko sa kanyang inuupahang boarding house sa Maynila. Isa yung masamang balita at ayon sa kanya ay nasa ospital daw ang ate ko na si Kathy. Kung ano ang dahilan ay hindi niya binanggit. Basta binigay lang niya ang detalye ng kinakaroon ng ospital ng ate ko sa Maynila. Kung anong dahilan ng pagkaka-ospital ng ate ko ay mamaya na lamang ikikwento. Nang dahil nga sa pagkaka-ospital ng ate ko ay lubos ang naging pagwo-worry ng aking pamilya sa kanya. Kaya lahat sila ay nagtungo doon maliban sa akin dahil ayon sa aking nanay ay araw ito ng aking pagtatapos. At kailangan ko daw umattend. Babalitaan na lang daw nila ako pagdating nila sa ospital. Nang araw na yon ng aking pagtatapos ay imbes na maging masaya ay nagwo-worry ako. Naroon din ang lungkot sa pagkakawalay ko kay Ronnie. Tinanggap ko ang certificate ng aking pagtatapos. Gayon din ang karangalan na mapabilang sa mga top students. Ang advisor na lamang namin na nagsabit sa akin ng medalya ng karangalan dahil walang sino man sa aking mga magulang o nakakatandang kapatid ang naghatid sa akin sa entablado at naunawaan ko naman yon. Nang matapos na ang selebrasyon sa aming eskwelahan ay inimbitahan ako ni Ronnie sa kanilang bahay, gayon din ang aming mga kaklase at kanyang girlfriend na si Rosita upang doon magdiwang ng aming pagtatapos. Kahit na huling pagkakataon na yon na magkakasama kami ni Ronnie dahil kinabukasan din ay luluwas na siya kaagad ng Maynila, ay hindi ko siya pinagbigyan. Hindi ko kasi magagawang magsaya habang alam kong nasa ospital ang aking ate. Nalungkot si Ronnie pero nauunawaan naman niya ako. Nang magpaalam na ako sa kanya ay niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit. Sabay sabing hindi niya daw makakalimutan ang isang taong kagaya ko. Bago pa man tuluyang tumulo ang aking mga luha ay nagpaalam na ako sa kanya. Dumiretso na kagad ako sa aming bahay upang magpalit ng damit at pagkatapos ay tinungo ko na ang ospital sa Maynila na kinaroroonan ng aking ate. Habang nasa bus ay doon na nga tuluyang tumulo ang aking luha. Naalala ko ang mga masasayang araw namin ni Ronnie sa high school. Mga kulitan at gimikan at ngayon ay magkakalayo na nga kami. Ganyan nga talaga ang buhay, Papa Dudut. Kailangang tanggapin kahit gaano man ito kasakit. At kahit anumang pagsubok sa buhay ay kailangang harapin. Nang nakarating na ako, Papa Dudut, sa ospital na kinaroroonan ng ate ko ay ang una kong nakita sa labas ng kwarto ay ang aking nanay. Nakaupo siya doon sa waiting area at habang papalapit ako ay naaninag ko ang kanyang mukha na wala man lang bahid ng pag-aalala. Sa halip ay galit ang nakita ko doon. Lumapit ako sa aking nanay at kinausap siya kung ano ang nangyari. Ang ate mo nanganak. Sambit ni nanay na may galit ngunit nakikita ko rin na may luhang nakaabang ng tumulo sa kanyang mga mata. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Kaya pala maraming buwan na ring hindi umuwi ang ate sa aming bahay dahil nagdadalang tao na pala siya ng mga panahon na yon.
Dumaan pa ang isang linggo ay lumabas na ng ospital si ate at ang kanyang baby. At dahil nga sa hindi naman pinanagutan ng ate ko ng kanyang boyfriend ay nag-decide ang mga magulang kong sila nang mag-alaga kay baby habang nagtatrabaho si ate sa Maynila. Unti-unti namang tinanggap ni nanay ang sitwasyon ni ate sa paglipas pa ng mga araw. Si tatay naman ay baliwala lang sa kanya dahil napaka maunawain niyang ama. Wala daw dapat ikagalit dahil hindi naman daw ginusto ni ate ang maging single mother. At ang batang isinilang niya ay biyaya ng Diyos. Dahil nga sa pagiging single mother ng ate ko ay hindi na makakatulong siya sa aking pag-aaral. Dahilan para hindi na ako makapasok sa kolehiyo at nauunawaan ko naman yon. Kung ano ang unang trabaho na pinasok ko papadudot ay nagpatuloy ako sa pagpasok sa gawaan ng paputok. Tapos ay naging magsasaka, naging construction worker, nagsa-sideline bilang tagagawa ng projects ng mga estudyante at maging mga visual aids ng mga teachers at kung ano-ano pa. Taliwas ito sa ini-expect sa akin ng mga magulang at kapatid ko na aasenso raw ako balang araw. Pinangarap ko din noon na makapagtrabaho sa fast food chain at mall na mas okay ang sweldo. Nang sa ganon ay matustusan ko ang pag-aaral ko o maging working student, ngunit nang dahil sa sitwasyon ng boses ko ay lagi akong reject sa mga ina-applyan ko. Sa tulong ng isang kamag-anak papadudot ay nakapagtrabaho ako bilang factory worker sa Valenzuela. Doon na rin ako nanirahan at nangupahan sa isang boarding house. Doon ay nakilala ko ang mga bagong kaibigan mula pa sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sa kanila ko na rin natutunan ng aking bisyo na pag-inom ng alak. Nagpatuloy pa rin naman ang komunikasyon namin ni Ronnie gaya ng ipinapangako namin sa isa't isa. Isang gabi ay nagkayaang makipag-inuman sa akin ng mga kaibigan ko sa factory at napadami ng sobra ang aking nainom. Isang tawag ang narinig ko sa aking cellphone at yon ay si Ronnie. Sa sobrang kalasingan ko ay nasabi ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Na mahal ko siya mula pa nung high school. Nagulat siya sa kanyang narinig sabay putol ng linya. Mula noon ay hindi na nagparamdam siya sa akin. Alam ko na kahit na hindi niya sabihin sa akin ay pinutol na niya ang aming pagkakaibigan. Oo, papadudot, na wala ang best friend ko na mahal ko sa isang iglap dahil sa pag-amin ko. Mabilis na lumipas sa mga taon, graduate at seaman na si Ronnie. Nabalitaan ko din na kinasal na sila ni Rosita. Nagpatuloy ang pagkatrabaho ko sa factory. 20 anyos na ako noon at nagkaroon ng bagong empleyado sa aming factory. Ang pangalan niya ay Roger. Mas matanda siya sa akin ng 2 years. Napakagwapo niya, papadudot. Maputi siya at artistahin ang itsura. Parang hindi nga siya nababagay na magtrabaho lamang sa factory. Kung tutuusin ay parang modelo ang itsura at katawan niya. Hindi ko akalain na magiging malaking parte pala siya ng buhay ko. Ako ang naatasan ng aming supervisor na maging trainer niya dahilan upang maging close kaming dalawa. Naging malapit na magkaibigan kami ni Roger, magkasama sa gimikan at inuman. Hindi nga nagtagal ay nagtayo ng paupahang apartment ang aming kumpanyang pinapasukan at kung sino man daw sa aming kumpanya ang uupa doon ay bibigyan ng 50% discount. Dahil na rin sa mura at walking distance lamang ang apartment na yon, ay umalis ako sa poder ng aking kamag-anak at si Roger naman ay umalis sa poder ng kanyang kuya upang kami ay mag-share doon. Dahil na rin sa kagwapuhan at kabaitang ipinakita sa akin ni Roger ay madali akong napamahal sa kanya. Pero alam ko naman ang limitations ko at natuto na ako kaya hindi ko na binalak pang sabihin ang tunay kong nararamdaman dahil ayokong maulit na naman at masaktan ako. Gaya ng nangyari sa amin ni Ronnie. Kontento na ako na lagi kaming magkasama at iisa lang ang inuuwi ang bahay. Dahil doon ay naging malapit na malapit ang loob namin ni Roger sa isa't isa na parang magkapatid. Naging popular na crush ng bayan kaming dalawa ni Roger sa factory dahil na rin sa kagwapuhan at kakisigan naming dalawa. Hindi naman sa pagmamayabang, papadudot. Yung tipong kapag naglalakad kami ay pinagtitinginan kami ng mga kababaihan at mga kabaklaan. Yung iba nga ay sumisigaw pa.
Pero syempre mas sikat pa rin si Roger dahil bukod sa mas gwapo normal ang boses niya. Lumipas ang ilang buwan ay dumating ang kinakatakutan ko. Malimit nang hindi pumasok si Roger sa trabaho. Dumating sa puntong nawala na siya ng ganang magtrabaho sa factory namin, kaya naman nagpaalam siya sa akin na magre-resign na raw siya. So paano yan? Saan ka maghahanap ng trabaho at paano na yung share mo sa bahay sa mga susunod na buwan? Pagtatanong ko kasi hindi ko naman kayang bayarang mag-isa ang aming apartment. Dahil ilang buwan pa lamang mula na magtrabaho sa factory si Roger ay wala din siyang naipon. Magastos at maluho din kasi siya, Papa Dudut. Isang revelasyon mula sa kanya ang nagpabagsak sa aking mundo. Ipinagtapat niya din sa akin na may nakilala siyang bakla na supervisor sa kabilang planta ng aming factory na ang pangalan ay Dante at doon muna daw siya titira habang naghahanap siya ng maayos na trabaho. Inamin din niya sa akin na mag-iisang buwan na rin siyang may relasyon sa baklang yon. Oo, Papa Dudut. Ilang bakla na rin daw ang nakarelasyon niya at ganun daw kadalasan ang ginagawa niya sa tuwing tinatamad na siya sa pagtatrabaho. Nagulat ako at gusto kong sumigaw sa sobrang sakit ng naramdaman ko. Hanggang sa nag-resign at umalis na nga siya ng aming inuupahang bahay, sa mga oras na yon ay naiwan na naman ako na mag-isa. Bumalik ako sa poder ng aking kamag-anak dahil hindi ko naman nababayaran na ang apartment kung saan ako nakatira. Napakalaking pagbabago sa akin ang gumising tuwing umaga na hindi na nakikita ang gwapong mukha ni Roger. Ngayon ay mag-isa na lamang akong pumapasok sa trabaho sa pagkain ng almusal, tanghalian at hapunan. Sobrang namimiss ko talaga si Roger, pero wala akong magagawa kundi tanggapin yon dahil ngayon ay pagmamay-ari na siya ng iba at ng bakla pa. Nakadama tuloy ako ng panghihinayang dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Halos kalahating taon din ang lumipas ay wala na akong balita pa kay Roger. Hindi na rin kasi siya nagpaparamdam sa akin at hindi ko na rin makontak ang number niya. Isang gabi habang pabalabas ako ng gate ng aming factory ay isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Si Roger yon at labis ang tuwa kong naramdaman sa pagbisita niya sa akin. Kaya naman napayakap ako sa kanya at inamin ko na nabigla ako sa naging reaksyon ko at ganon din naman siya. Sabado ng gabi yon at sinadya daw niyang piliin ang araw na yon dahil alam niyang walang trabaho sa factory tuwing linggo. Nais daw niya akong makausap at makainuman upang makapaglabas siya ng sama ng loob. Dahil sa may kinakaharap daw siyang malaking problema. Kaya naman in-invite niya ako sa bahay nila dahil night duty daw si Dante. At nag-iisa lamang daw siya doon. Pinili namin mag-inuman sa kwarto nila at habang umiinom kami ay inaabangan ko ang mga katagang nais pakawalan ni Roger. Ilang tagay pa ang ginawa namin ni Roger at may konti na rin kaming kalasingan. At doon na siya nagsimulang maglabas ng kanyang problema. Hindi naman daw niya mahal ang baklang yon. Sa katunayan ay nandidiri daw siya sa mga nangyayari pero wala daw siyang choice kundi hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahanap na trabaho dahil hindi siya nakapagkolehiyo. Kaya kailangan niyang magtiis para mabuhay kahit na dering-diri na raw siya. Hindi naman niya magawang umuwi dahil tubong Mindanao siya at may kamahalan din daw ang pamasahe pauwi ng probinsya. Doon ay sinabi sa akin ni Roger ang kalupitan sa kanya ni Dante. Halos araw-araw daw ay gusto ni Dante na may mangyari sa kanila. Halos araw-araw na ang pambababoy na nararanasan niya kay Dante. Naroon din daw na inaaway ni Dante ang mga babaeng nagiging kaibigan ni Roger at pinaghihigpitan sa paggamit ng cellphone. At isang beses daw ay tinapon ni Dante ang cellphone ni Roger sa ilog nang makita nitong may katext siyang babae. Kaya pala hindi ko na makontak ang number niya ng mga oras na yon. Malimit din daw silang mag-away at literal na nagbubugbugan. Pumasok daw sa isip ni Roger na iwanan na si Dante at bumalik sa poder ng kanyang kuya. Pero binabantaan daw siya nitong ikakalat sa Friendster pa noon ang mga hubad na larawan nilang dalawa at isesend sa mga kamag-anak ni Roger dahilan upang manatili siya sa poder ng pang-aabuso ni Dante.
Labis na awa ang naramdaman ko sa kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Niyakap ko siya ng pagkahigpit-higpit bilang pakikiramay at ganon din naman siya. Dala na rin ang aming kalasingan ay hindi namin namalayang unti-unti na pala kaming nakatulog sa ganong ayos. Ang plano kong umuwi bago dumating si Dante ay hindi ko na nagawa pa. Isang malakas na sigaw mula kay Dante ang ikinagising namin ni Roger. Kahit kami man ni Roger ay nagulat sa aming ayos. Saksi ako kung paano dumagungdong ang sigawan nila ni Dante. Kahit na ipinaliwanag na namin kung ano ang totoo ay ayaw maniwala ni Dante. Iniisip niya na may relasyon kaming dalawa at inahas ko daw siya. Akmang susugurin na ako ni Dante pero hinarang ni Roger ang sarili niya. Medyo awkward na rin papadudot na nandun ako habang nagbabangayan sila. Kaya naman nagpaalam na akong aalis na pero pinigilan ako ni Roger. Andy, sasama na ulit ako sa'yo. Bumalik na tayo sa apartment at magtatrabaho na muli ako sa factory. Sawang-sawa na ako sa bahay na to, ang sabi ni Roger. Sumagot naman si Dante. Hindi ka maaaring makaalis. Baka nakakalimutan mo. Bago pa man maituloy ni Dante ang sasabihin niya ay inunahan na siya ni Roger. Gawin mo ang gusto mo at wala na akong pakialam. Ayaw ko nang magpababoy na muli sa'yo. Kahit paano ay may natitira pa rin akong kahihiyan sa sarili ko. Sasama na ako kay Andy dahil noon pa man ay minahal ko na siya bago pa kita nakilala. Nagulat ako sa revelasyong yon ni Roger at mas nabigla pa ako sa mga sumunod niyang ginawa. Para maasar si Dante ay hinagkan ako ni Roger at niyakap niya ako ng napakahigpit. At ilang segundo ring nilapat ang mga labi niya sa labi ko na siya namang talagang kinagulat ko ng sobra. Yun ang tunay na pagmamahal, Dante. Never kong ginawa sa iyon dahil hindi naman talaga kita mahal. Ang sabi pa ni Roger at tuluyan na ngang kinuha ni Roger ang mga gamit niya at sumama na sa akin papalabas ng bahay. Akma pa sana ng luluhod at hahagan ni Dante ang binti ni Roger pero sinipa niya ito. Magkahalong gulat at natatawang napatingin ako kay Dante na siya namang kinaasar niya. Habang papalabas kami ng pinto ay napatingin muli sa akin si Dante at doon ay nakita ko ang mukha niyang nakatitig sa akin at tila ba may pinaplano na hindi maganda. Habang naglalakad kami ni Roger ay wala ni isa sa amin ang gustong maunang magsalita. Feeling awkward pa kaming dalawa sa mga nangyari. Ilang sandali pa ay tinanong ko siya kung totoo ba ang binitawan niyang salita o sinabi niya at ginawa lamang niya yon upang pagsilosen si Dante. Noon ay diretsahan niyang sinabi sa akin na noon pa man nang maging trainer niya ako ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa akin. Nakadama na raw pala siya ng pagkagusto sa akin ng mga oras na yon pero pinili lamang niyang manahimik dahil gaya ko ay natatakot kaming iwasan ng isa't isa. Pareho din kasi kaming paminta papadudot at ayaw naming malaman ng mga pamilya at kaibigan namin ang katotohanan. Nang mag-resign siya sa factory ay ginamit lang daw niya si Dante upang may matirhan siya. Habang naghahanap ng trabaho at plano rin niya na iwan yon kapag nakahanap na siya ng mas matinong trabaho. At muli siyang babalik sa akin at mangungupahan ng apartment muli. Ayaw naman daw niya kasing maging pabigat sa akin kaya mas pinili niya ang ganong sitwasyon. Pero hindi naman daw niya akalain na ganon kahirap maghanap ng trabaho lalo pat high school graduate lamang siya. At ganon nga ang mararanasan niya kay Dante. Ilang araw pang dumaan ay muli ngang bumalik sa factory si Roger. Paminsan-minsan habang naglalakad kami ni Roger ay hindi namin maiwasang makakasalubong sa daan si Dante at palagian siyang nagpapakita sa amin ng kakaibang ngiti. Hindi na rin namin maintindihan kung bakit hindi na gaano ang paghangang natatanggap namin sa aming pinagtatrabahuhan. Lunch break noon habang kumakain kami sa kantin ni Roger ay isang concern na katrabaho namin ang lumapit. At seryoso kaming kinausap. Beke siya papadudot at derechahan niya kaming tinanong kung may relasyon na namamagitan sa amin. Yun daw kasi ang chismis na kumakalat sa buong factory at ako daw ay ahas na inagaw si Roger kay Dante. Isa pa naming kinagulat ay ang ilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang hubad na larawan ni Roger.
Ipinasa raw pala ni Dante ang mga larawang yon sa kung kani-kaninong bakla upang pagpantasyahan. Hindi ko maintindihan ang reaksyong nakita ko sa mukha ni Roger. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain at dali-daling nag-undertime at umuwi na ng bahay. Ang sabi niya ay magkikita at mag-uusap lamang kami sa bahay mamaya sa pag-uwi ko. Ganon din naman ang kahihiyan na nararamdaman ko dahil sa katotohanang alam ng lahat sa factory ang namamagitan sa amin ni Roger. Pag-uwi ko ng aming apartment ay nag-usap kami ni Roger at doon ay nag-decide kaming mag-resign na lamang sa trabaho. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho. Ilang buwan pa ang lumipas ay hindi pa rin kami nakakahanap ng trabaho ni Roger. Naubos na rin ang back pay namin na natanggap mula sa maraming taon na pamasukan namin sa factory. Kaya naman nag-decide na lamang akong umuwi sa amin sa Bulacan kasama si Roger upang doon na kami maghanap ng trabaho at makapagsimula. Wala na akong pakialam sa iisipin ng mga tao sa amin ni Roger. Ang importante sa akin ay ang kaligayahang nararamdaman ko. Sobrang napakabait ng pamilya ko, Papa Dudut, dahil tinanggap nila ng maluwag sa bahay si Roger. Itinuring nilang parang tunay na itong pamilya at sinuportahan kami habang pareho pa kaming walang trabaho. Ang dahilan kasi namin ay nag-iisa na sa buhay si Roger at wala ng mga kamag-anak. Gayon pa man, ang relasyon namin ay nanatiling sekreto. Ngunit batid kong may pakiramdam na rin ang pamilya ko. Pero nagkibit balikat na lamang ako dahil tanggap naman nila si Roger sa bahay. Noon ay inukupan namin ni Roger ang kwarto ng ate ko na noon ay nakatira na sa Maynila. Labis ang sayang nararamdaman ko. Lalo pat itinuring na ako ni Roger na parang asawa at nagpakita ng labis na pagmamahal sa akin. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan ay hindi na rin naging madali ang paghahanap namin ni Roger ng trabaho. Hanggang isang bagong shopping mall ang itinayo sa aming lugar sa Baliwag. Nabalitaan din namin na tumatanggap din sila ng high school graduate lamang sa posisyong salesman at tanging itsura at tindig lamang ang kanilang batayan sa pag-hire ng mga empleyado. Kaya naman dali-dali kaming nag-apply doon ni Roger. Walang duda na 100% ay natanggap si Roger, samantalang ako ay hindi. Pinagtawanan at ininsulto pa nga ako ng interviewer na paano raw ako makakabenta ng produkto kung may diferensya ako sa pagsasalita. Labis akong nainsulto at nalungkot sa nangyari. Pero masaya na rin ako para kay Roger. Si Roger ang nagsuporta sa akin ng ilang buwan habang wala pa akong nahahanap na trabaho. Dahilan upang manlamig ang pakikitungo ni Roger sa akin. May mga ilang beses pa nga na hindi na siya umuuwi ng bahay. Lumalabas na rin ang totoo niyang ugali na minsan sa init ng ulo ay nasasaktan niya ako at napagsasalitaan ng masasakit na salita. Hindi ko naman magawang lumaban dahil tama naman siya. Pabigat na ako at isa pa ay ayokong mawala siya sa akin dahil mahal na mahal ko siya. Kaya naman kahit na anong masakit na salita at kahit na ilang suntok ang gawin niya sa akin ay tinatanggap ko na lamang. Ang lahat ng ito ay sinekreto ko na lang sa aking pamilya dahil kung palalayasin nila si Roger sa bahay ay ayokong mangyari yon. Isang gabi pag uwi ko sa aming bahay galing sa paghahanap ng trabaho ay nagulat ako nang wala ng mga gamit si Roger doon. Dali-dali kong pinuntahan ang aking nanay at tinanong ko kung nasaan na si Roger. Ang sabi niya ay uuwi daw ng Mindanao dahil may emergency kaya hindi nakapagpaalam pa sa akin. Agad ko naman tinawagan si Roger at ang sabi niya ay lumipat na siya malapit sa pinagtatrabahuan niyang mall at dahil napapagod na raw siyang suportahan ako at nawala na rin daw ang pagmamahal niya sa akin kaya tantanang ko na raw siya. Oo, Papa Dudut. Nagsinungaling siya kay nanay upang makaalis siya sa bahay. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Nagpunta ako sa bahay ng aking pinsan at inayang makipag-inuman upang maglabas ng sama ng loob. Matapos ng aming inuman ay umuwi na ako at dumiretso sa kwarto namin ni Roger. Humiga ako sa kama at doon ay nakaramdam ako ng sobrang pagkalungkot. Unang gabi na wala si Roger sa buhay ko. Ngayon ay mag-isa na lamang akong matutulog sa kama nang wala siya. Gusto ko siyang mayakap at mahalikan. Sinisisi ko ang Diyos kung bakit pa niya kasi ako binigyan ng ganitong boses.
Ito tuloy ang naging dahilan para hindi ako makahanap ng trabaho at magsawa si Roger sa akin. Dahil sa boses na to na buong buhay kong pinagtatawanan ng mga tao. Mabuti pa ay tapusin ko na ang buhay ko upang matapos ang paghihirap ko. Para akong sinapian ng demonyo. Nakita ko ang kumot na ginagamit namin ni Roger at naisip kong itali yon sa aking leeg. Pagkatapos ay tinali ko ang kabilang dulo sa kisame gamit ang hagdanan at saka ko sinampayon. Tulala at wala na akong nararamdaman noon habang nakabitin at tila ba manhid na ako, Papa Dudut. Nag-decide akong tapusin na nga ang buhay ko ng gabing yon. Isang malakas na sigaw sa aking pinsang babae ang tila nagpamulat sa akin. Nakita niya ako habang nakabitin. Pumunta pala siya sa kwarto upang humiram ng jacket pero hindi niya inaakalang yon ang masasaksihan niya. Nagsimula akong makaramdam ng pagsikip ng lalamunan. Nagsimula na akong ubuhin ng paulit-ulit hanggang sa biglang pumasok ang aking nanay sa kwarto at niyakap niya ako. Sabay gunting naman ng aking kapatid na si Ivan sa kumot na ginagamit ko. Bumagsak ako sa sahig at nakita kong iyak ng iyak ang aking nanay. Nandun din ang aking mga kapatid at ilang kamag-anak na nakikichismis sa mga nangyari. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang biglang dumating si Roger. Bumalik siya dahil nabalitaan daw niya ang nangyari at sa pakiusap na rin ng aking nanay na bumalik siya sa bahay. Kahit na hindi ko aminin sa pamilya ko ay alam kong alam na rin nila ang pagkatao ko at kung anong relasyon ang meron kami ni Roger. At kahit di nila sabihin ay ipinakita nila na alam kong maluwag nilang tinatanggap yon. Akala ko ay manunumbalik ang pagmamahal sa akin ni Roger pagkatapos noon, pero kabaliktaran ang nangyari. Kung gaano siya kabrutal sa akin dati ay naging doble pa, pero tiniis ko pa rin yon dahil sa pagmamahal. Isang gabi ay inutusan niya akong imasahe siya sa likuran. Hindi ko siya sinunod dahil may lagnat ako ng gabing yon. Nagulat ako nang hilahin niya ako sa buhok at kalad ka rin pabagsak ng kama. At ang sabi niya ay sa baba daw ako matulog kung hindi ako susunod. Yumuko na lamang ako habang nakaupo sa sahig hanggang sa maramdaman ko ang malakas na hampas ng plastik na upuan sa aking likuran. Sa lakas ay nabali yon at umabot ang alingaw-ngaw sa buong kabahayan. Agad na tumakbo ang nanay ko sa kwarto namin at nakita ang ginawa ni Roger. Ganon na lamang ang sermon na ibinigay ng aking nanay kay Roger hanggang sa hindi na nakapagpigil pa si Roger. Sinigawan niya si nanay. Tila ba may kurot akong naramdaman sa aking puso nang marinig kong sinisigawan ni Roger ang aking nanay. Kahit pa masakit ang buong katawan ko, lalo na ang likod ko ay pinilit ko pa rin tumayo at ipagtulakan papalabas ng aming bahay si Roger. Malaya ka na, Roger. Saktan mo na ako pero wag mo lang babastusin ang nanay ko na minsang kumupkup sa'yo noong mga panahong wala kang trabaho. Kahit na hindi ka niya kadugo, wala kang karapatan na tumungtong sa pamamahay na to. Kalimutan mo na rin na nakilala mo kami. Tama, Papa Dudut. Nagising ako sa katotohanan. Hindi na siya ang Roger na nakilala ko at nagmahal sa akin noon. Iniisip ko na lamang na patay na si Roger at pinangako ko sa sarili kong magiging matibay at ifo-focus ang pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking pamilya na laging umiintindi sa akin. Nang mga panahon na yon ay nagtrabaho bilang family driver ang aking tatay. Ang kanyang among lalaki ay isang manager ng Chowking sa Maynila. At isang araw ay nabanggit niya doon ang tungkol sa akin na naghahanap ako ng trabaho. Isa pa ay kailangan ko daw munang lumayo upang maiwasan ang mga chismis sa aming bayan pagkatapos ng ginawa kong pagkitil sa aking sariling buhay. Nangako sa aking tatay ang kanyang amo na tutulungan akong makapagtrabaho sa Chowking branch na minamanage niya. At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Sakto naman at hindi kalayuan doon sa bahay ng aking kuya Jerry na noon ay may sarili ng pamilya at sa kanya ako tumira. Hindi ako naging komportable sa poder ng aking kuya Jerry dahil bukod sa squatter, ang kanyang tinitirhan ay palagian pa silang nag-aaway ng kanyang asawa. Mabuti na lamang at nagkaroon ako ng dalawang kaibigan sa trabaho na sina Noel at si Manny.
Pawang mga waiter din kagaya ko. Umuupa sila ng bahay at hindi nagtagal ay doon na rin ako tumira at umalis na sa poder ng aking kuya Jerry. Mabilis pa na dumaan ang panahon. 25 years old na ako noon at na-realize ko na parang walang nangyayari sa buhay ko kung tatanda na lamang ako bilang waiter. Medyo naiinggit pa nga ako sa iba kong mga katrabaho dahil mga working student sila at balang araw kapag nakapagtapos na sila ay maaari silang mag-exam sa kumpanya namin upang magkaroon ng mataas na posisyon. Nai-inspire ako, Papa Dudut. Naisip ko ito na siguro ang pinakahihintay kong pagkakataon upang umasenso sa buhay. Gaya ng ine-expect ng karamihan sa akin noon nung ako'y bata pa lamang. Nag-working student ako sa kursong BS Hotel and Restaurant Management at hindi naging madali yon. Bukod sa wala akong masyadong pahinga ay may kamahalan din ang tuition fee. Kaya naman kadalasan ay nagigipit ako sa pera. May mga pagkakataon pa nga, Papa Dudut, na isang beses na lamang akong kumakain sa isang araw. Pero nagtitiis ako dahil naisip ko kung makapagtapos ako ay matutulungan ko ang aking pamilya ng malaki at magiging proud din sila sa akin. Nang mga panahon na yon ay nakilala ko si Pauline na isang call center agent at regular na customer namin. Morena siya, maganda, may katawan at height na parang modelo. Naging napakabait sa akin ni Pauline dahilan upang mahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan ko siya at hindi nagtagal ay naging kami nga ni Pauline. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na magbabago na at magpapakalalaki na. 2 taon pa ang lumipas, 27 anyos na ako noon at nasa second year college na. 2 taon na rin kaming may relasyon ni Pauline at masasabi kong siya talaga ang nakatadhana para sa akin. Mahal na mahal ko si Pauline. Hindi ko akalain na darating sa puntong magmamahal din ako ng isang babae. Isang gabi ay naisipan namin tatlo ng roommates ko na sina Noel at Mandy na mag-inuman. Napakasaya ng gabing yon na tila ba wala kaming kaproble-problema sa buhay. Si Manny ay 27 din kagaya ko, matangkad at may sarili ng pamilya sa probinsya. Si Noel naman ay 25 anyos at single pa rin. May maskuladong pangangatawan dahil sa kinagwalianan niya na dumiretso sa gym pagkatapos ng duty. Natapos ang aming inuman at naisipan namin na sa sahig na lamang kaming tatlo matulog na magkakatabi. Si Noel ang humiga sa gitna, sa kanan niya humiga si Manny at ako naman sa kaliwa. Dala ng kalasingan ay agad na silang nakatulog. Tanging ako na lang ang gising ng mga oras na yon. Ewan ko ba kung bakit hindi ako makatulog ng gabing yon. Pinilit ko pang sarili ko pero hindi talaga ako makatulog. Kung anumang bagay ang tumakbo sa isipan ko hanggang sa tila ba ay sinapian na naman ako ng demonyo. Dahan-dahang gumapang ang kamay ko sa maskuladong katawan ni Noel. Nadama ko ang kanyang katawan na nagbigay sa akin ng masarap na pakiramdam. Hindi pa ako nakontento noon, Papa Dudut, at patuloy ko pang ginapang ang aking kamay pababa ng pababa hanggang sa marating ko na ang parte na lalong nagpabuhay sa pagkabegi ko. Ilang sandali ay biglang kumilos ng bahagya si Noel at agad ko namang tinanggal ang aking kamay sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo at ilang sandali ring nakatulala sa bintana ng aming kwarto na tila ba may malalim na iniisip. Akala ko'y hindi niya naramdaman ang ginawa ko, kaya naman nagtulog-tulugan ako, pero nagkamali ako. Isang malakas na suntok sa mukha ang ibinigay niya sa akin. Sunod-sunod na suntok sa mukha yon sa katawan ko ang pinakawalan niya. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang mga banat niya sa akin dahil sa laki ng kanyang katawan at patpatin ako noon. Pinilit siyang pigilan ni Manny na noon ay nagising na rin pero wala siyang nagawa. Pinagtulakan ako ni Noel papalabas ng pinto at kahit na malamig ang panahon noon ay sa terrace ng aming inuupahang boarding house ako natulog at nagpalipas ng gabi. Tila ba kakambal ko na talaga ang kamalasan, Papa Dudut, pero sa pagkakataong yon ay alam kong ako naman ang nagkamali. Dala na rin ang kalasingan. Kinabukasan ang nagising ako ay nakita ko namang hindi nakalak ang pinto ng boarding house. Wala na noon si Noel at si Manny dahil morning shift sila at ako naman ay sa afternoon.
Hindi rin ako nakapasok sa eskwelahan ng umagang yon, kaya naman tumambay na lamang ako at nagayos ng sarili para sa pagpasok ko sa trabaho kinahapunan. Kahit pa nga punong-puno ako ng pasa sa katawan at mukha, may black eye na rin ako noon pero pinilit ko pa rin pumasok. Pagdating ko sa trabaho ay saktong nakauwi na si Noel at si Manny. Lahat ng mga katrabaho ko ay nakatingin sa akin. Naroong nagbubulag-bulagan sila at nagtatawanan at wala man lang gustong kumausap sa akin. Nang mga oras na yon ay pinagkalat na pala ni Noel ang nangyari sa aming mga katrabaho. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sobrang kahihiyan, Papa Dudut. Kaya naman ang araw ding yon ay nag-decide ako na mag-resign na lamang. Pag uwi ko ng bahay ay nakita kong nasa labas na lahat ng mga gamit ko. Sobrang na-depress ako noon. At sa mga pagkakataong kagaya noon ay lagi kong namimiss ang aking nanay. Kaya naman nag-decide akong bumalik na lang sa amin sa Bulacan. Pati pag-aaral ko ay nahinto na rin. Sobrang nalungkot si Pauline sa mga nangyari dahil bibihira na lang kaming magkita pagkatapos kong umuwi sa probinsya namin. Wala din siyang alam sa mga nangyari at ang sabi ko na lang ay nagtatanggalan sa kumpanya namin at isa ako sa mga minalas na matanggal. Sigurado kasi ako na iiwanan din niya ako kapag nalaman niya ang sikreto kong pagkatao. At ayokong mangyari na pati si Pauline ay mawala sa buhay ko. Parang hindi ko na kakayanin yon. Ilang buwan pa ang lumipas at gaya ng dati ay hirap pa rin akong humanap ng trabaho dahil sa boses ko. Swerte pa rin ako at lagi nandyan si Pauline para sa akin na suportahan ako. At paminsan-minsan ay inaabutan niya ako ng pera para sa paghahanap ko ng trabaho. Siya rin ang personal na buwibisita sa bahay namin sa Bulacan kapag may libre siyang oras. Ganon niya ako kamahal. Nagkaroon ng grand reunion ng mga kamag-anak ni nanay sa side ni Lolo na mga taga Laguna. At kahit may kalayuan at nagdadalawang isip ay dinaluhan pa rin yon ni nanay. Sa balita na rin kasi na may karangyaan na rin ang buhay ng mga kamag-anak niya doon. Nagbabaka sakali siya si nanay na baka matulungan siya na mabigyan kami ang mga anak niya ng mga magagandang trabaho. At hindi nga siya nagkamali. Ang pinsan niyang si Auntie Salve ang kanyang naging ka-close noong kabataan raw nila at nawalan daw sila ng komunikasyon noong lumipad sila ng pamilya nila sa United Arab Emirates upang doon na manirahan. Nahabag ang auntie sa buhay ni nanay kaya nangako siyang tutulungang makapagtrabaho din sa United Arab Emirates ang isa sa amin na anak niya. Ako agad ang naisip ni nanay, Papa Dudut, kaya naman agad akong nag-asikaso ng mga papeles. Inabot din ako ng 1 buwan sa pag-aasikaso noon at sinuportahan naman nila ako ni Auntie Salve na maging sponsor ko at inasikaso niya ang pagkuha ng aking tourist visa doon. Umabot din sa halos 20,000 nang inabot ng gastusin ko at iyon ay hiniram ko pa sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak. Nang dumating na ang araw ng flight ko ay isang masamang pangyayari ang nangyari sa akin sa NAIA. Nabiktima ako, Papa Dudut, ng modus na mga opisyal doon. Kahit na kompleto naman ang mga papeles ko ay may mga kung ano-anong papeles pa silang hiningi. Ang sabi nila ay kung gusto ko daw makalipad ay kailangan ko daw magbayad ng 30,000 pesos. At nagulat ako sa mga kataga nilang yon kaya naman ako ay na-unload ng araw ding yon dahil wala akong ganong kalaking halaga. Tinawagan ko pa ang aking tita at ang sabi niya ay nabiktima daw ako. Wala na akong nagawa pa dahil nakalipad na rin naman ang replanong aking sanang sasakyan. Hindi na rin ako nakapagreklamo pa dahil ang kwento sa akin ng mga iba pang mga na-unload na kasabayan ko ay marami na rin daw naging biktima. Ang mga nagreklamo pero wala rin silang nagawa. Labis na kahihiyan ang inabot ko na naman sa pag-uwi ko ng aming bahay. Nangako na lamang si Auntie Salve na ihahanap niya ako ng recruitment agency nang sa ganon ay mas madali na lang magawa ang pagpapalipad sa akin. Kaya sumang-ayon na lamang ako at naghintay. Ang naging problema ko din ay ang mga perang hiniram ko sa aking mga kaibigan at mga kamag-anak. Lalo pa at wala naman akong trabaho sa mga araw na yon. Ikintuwa ko ang isang araw na tumawag na muli si Auntie Salve at sinabing may nahanap na raw siyang recruitment agency na magdadala sa akin sa UAE kaya agad akong nag-asikaso ng mga papeles.
Sa awa ng Diyos ay sa wakas ay wala na rin ako naging problema sa NAIA at tuluyan na ngang nakalipad patungo sa UAE. Labis ang tuwang umalab sa aking sarili, lalo pat ito ang katuparan na mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, Papa Dudut. Ganon din naman ang kanilang nadamang kasiyahan para sa akin. Nang makarating na ako sa UAE ay dahil may kaibigan si auntie sa opisinang papasukan ko ay nagkaroon ako ng magandang posisyon doon. Naging admin ako sa isang construction company, Papa Dudut. Hindi lamang yon, malaki din ang aking susweldohin at eto na talaga ang matagal ko ng pangarap. At mapatunayan na kaya kong umasenso sa buhay gaya ng expectation sa akin noong bata pa lamang ako. Naging problema lang sa akin ay ang pag-a-adjust sa ibang kultura. Sa opisina ay meron kaming office assistant na si Muhammad, isang Arabo. Hindi naging maganda ang trato niya sa akin. May katagalan na rin siya sa kumpanya at kahit nasa office assistant lamang siya ay alam na rin niya ang trabaho ng isang admin. Kaya naman nagkaroon siya ng insecurity sa akin, lalo pa at bagong salta pa lamang ako ay admin na kaagad ang posisyong ibinigay sa akin. Naging napakalupit sa akin ni Muhammad. Madalas na siya ang umuupo sa harap ng computer ko ay gumagawa ng trabaho na para sana sa akin. Ganon din niya akong kadalas utusan na gawin ang kanyang trabaho bilang office assistant. Nagkibit balikat na lamang ako at pinalampas sa mga yon dahil hindi ko pa rin naman kabisado ang sistema ng aking trabaho. Lumipas ang isang buwan ay ganon pa rin ang trato sa akin ni Muhammad. Pero nang mga panahong yon ay natutunan ko na rin ang sistema ng aking posisyon kaya naman nag-decide na akong ipaglaban sa kanya ang aking posisyon. Nakaupo ko noon sa harap ng aking computer at ginagawa ang aking trabaho nang lapitan ako ni Muhammad at inabot ang makapal na pahina ng papel. Ang sabi niya ay kopyahin ko daw at pagkatapos ay ibalik ko sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina upang magyosi. Nagpintig ang mga tenga ko sa mga sinabi niya kaya naman kinuha ko ang mga papel na yon saka ko tinungo ang kinakaroonan niya. At sa galit ko ay inihagis ko yon sa kanya dahilan upang kumalat ang mga yon sa sahig. Medyo nakonsensya pa nga ako sa mga nagawa ko. Pero kailangan kong ipakita sa kanya ang katapangan ko upang hindi niya ako maliitin. Lunch break na namin noon nang magkasalubong kami sa kusina ng aming opisina. At doon ay kinumpronta niya ako. Ganoon na lamang ang galit niya sa akin na tila ba siya ang aking boss. Siyempre hindi naman ako papayag na sigawan niya ako kaya sinigawan ko din siya. Dumagungdong pa ang aming sigawan hanggang sa ipatawag kaming dalawa ng aming manager. Inilahad ko ang lahat ng mga nangyari at hinanakit ko sa naging trato sa akin ni Muhammad. Mabuti na lamang at mabuting tao ang aking manager dahil kahit na Arabo din siya ay ako ang kinampihan niya. Matagal na rin daw niya kasing napapansin ang kawalan ng respeto sa akin ni Muhammad. At magmula nga ng araw na yon ay hindi na ako kinausap ni Muhammad. Para bang hindi niya ako nakikita sa tuwing magkakasalubong kami. Kahit Muslim country po ang UAE ay open country yon kaya legal doon ang mga beer house. Isang gabi habang nagiinuman kami ng isang kaibigan ng aming office boy sa beer house ay nagulat ako nang nakita ko doon si Muhammad. Umiinom din pala siya kahit na Muslim ang kanyang relihiyon. At iyon ang kinagulat ko. Lumapit sa kinaroroonan namin si Muhammad upang kausapin ang aming office boy. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabing, "Congratulations, Boss Andy. Now the admin position is only yours." Sambit niya na may kaunting pang-aasar. Pinili ko na lamang na tumahimik at nang akmang tatayo na sana siya sa kanyang kinakaupuan pagkatapos niyang kausapin ang aming office boy ay inalok ko siya ng isang bote ng alak. "Muhammad, take this bottle and sit. I think we should forget our issue in the office and let's enjoy the night." Paanyaya ko sa kanya. Tiningnan lamang niya ako nang walang reaksyon at tuluyang umalis. Akala ko ay wala talagang pag-asa na magkakaayos kami ni Muhammad. Pero ang gabing yun na pala ang magiging daan upang magbago ang ikot ng mundo. Kinabukasan ay nanibago ako sa kinilos ni Muhammad. Lunch break na namin noon nang kausapin niya ako. "I still remember what happened last night. Even I was drunk. I was fighting with you and treat you very bad. But that night after you offered me a drink,
I felt something different with you. I realized that you are a nice guy. I'm really sorry for whatever I did. I felt guilty. And I'm very sorry. Bako-bakong English niya sa akin, Papa Dudut. Mabait naman pala siya kung kikilalanin mo lang ng lubusan. Noon ko rin napansin ang kagwapuhan niya. Napagtanto ko rin ng mga oras na yon na nagka-crush na pala ako sa kanya, pero hanggang doon lamang yon dahil may puli na ako sa buhay ko. At isa pa ay may fiancé na rin daw siya. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging matalik na magkaibigan na kami ni Muhammad. Naroon lagi niya akong sinusuportahan at sinusunod ang aking mga utos. Nag-share din ako sa kanya ng aking trabaho at paminsan-minsan ay pinahihintulutan ko rin siyang umupo sa harap ng aking computer at gawin ang ilan sa aking mga trabaho dahil bilang kaibigan ay gusto ko siyang ma-promote sa opisina. Kaya naman lahat ng admin works ay hindi pa rin niya alam ay itinuro at pinagawa ko sa kanya. Lumipas pa nga ang ilang buwan ay nagkaroon na rin ang katuparan ng pagsisikap ni Muhammad. Dumami pa ang aming mga proyekto at kinailangang mag-hire ng maraming staff at isa na roon ang admin position na itatalagang partner ko sa opisina ay iyon na nga ang pagkakataon ni Muhammad. Dahil na rin sa kaalaman sa trabahong admin ay madali siyang na-promote sa posisyon na yon at siya na nga ang naging partner ko. Lubos ang kasiyahan naming dalawa dahil nga doon ay mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin. Lumipas pa ang ilang buwan ay nagkaroon na rin ng pagbabago ang buhay ng aking pamilya dahil na rin sa labis na suportang pinapadala ko. Labis ang pasasalamat ng aking mga magulang sa akin. Hindi nga raw sila nagkamali na ako ang mag-aahon sa kahirapan ng aming pamilya. Ganon din naman ang suportang sinukli ko kay Pauline dahil nagpaplano na kaming magpakasal sa oras ng pag-uwi ko. Medyo may kalakihan na rin noon ang naiipon ko, Papa Dudut, nang maisipan kong tulungan naman ang aking sarili. Pumasok sa isip ko na bakit kaya hindi ko ipaopera ang aking sakit sa lalamunan. Sa tulong ni Muhammad ay madali niya akong naipakilala sa mga espesyalistang doktor. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, sa wakas ay dumating na ang araw ng pagbabago ng aking buhay. Ang araw ng aking operasyon. Kinakabahan pa nga ako noon dahil first time ko lamang na makakaranas ng ganong klase ng surgery. Sa wakas ay natapos na ang operasyon at halos isang buwan din akong hindi nagsalita sa utos na rin ng doktor para sa mabilisang paghilom ng mga sugat sa aking lalamunan. Nang dumating na ang araw ng pagtatanggal ng benda sa aking leeg at tuluyan na ngang naghilom ang aking mga tahi sa leeg, nagsimula na akong magsalita ng isang malalim na boses ang lumabas sa aking bibig. Hindi pa nga ako makapaniwala kung sa akin nga ba nanggaling ang boses na yon. At tuluyan na ngang bumagsak ang aking mga luha nang mapagtanto kong boses ko na pala ang naririnig ko. Lumalim at naging maayos na ang aking boses at kung tutuusin ay naging mas malalim pa nga ang boses ko sa ibang mga katrabaho ko. Pagkatapos noon ay naging maayos na ang lahat at lubos ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil lahat ng kaligayahan at katagumpayan sa buhay ay nakamit ko na. Ganon na lamang din ang pasasalamat ng aking pamilya sa poong may kapal at sobrang saya nila para sa akin. Mabilis na dumaan ang panahon. Isang taon din akong nasa UAE ay nakadama ako ng sobrang homesick. Sobrang namiss ko talaga ang pamilya ko, lalong-lalo na ang GF ko na si Pauline. Lumipas pa ang ilang buwan ay dumalang na ang pag-contact sa akin ni Pauline. Dumaan ang linggo, 1-2 buwan ay tila nanlalamig sa akin si Pauline. Hindi na niya ako kinakausap at hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Nagtaka ako, Papa Dudut, dahil kahit LDR kami ay hindi naman ako nawawala ng oras sa kanya. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag galing kay Pauline. Tuwang-tuwa ako noon dahil akala ko ay nakalimutan na ako ng GF ko. Pero yun pala ay ang huli naming pag-uusap dahil nakikipag-break na siya sa akin. Nabalitaan din pala niya ang ginawa ko kay Noel sa katrabaho ko sa restaurant. Hindi ko alam ang gagawin ko na mga oras na yon at hindi ko alam kung bakit ang malas-malas ko sa pag-ibig. Pinilit kong baguhin ang sarili ko at nagmahal ng isang babae pero mawawala din pala.
Sa kabila noon, Papa Dudut, ay pinilit ko pa rin maging matatag para na rin sa aking pamilya. Dahil nga sa broken hearted na naman ako, Papa Dudut, ay naisipan kong ayain sa beer house si Muhammad. Noon ay nasabi ko sa kanya ang aking problema kay Pauline. Napadami pa ang aking nainom, kaya naman lahat ng kabiguan sa buhay ko ay na-share ko sa kanya. Naipagtapat ko na rin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Noon naman ay pinagtapat din niya sa akin ang pagtingin niya. Tulad ko ay isa rin siyang bisexual at gusto rin daw niya ako, pero pinigilan niya ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang may JF daw ako. Naglakas loob lang daw siya ngayon. Ngayong alam niya na break na kami ni Pauline. Masaya ako pero tinanggihan ko ang pagmamahal niya dahil alam kong engaged na siya. Ayaw ko namang maging kabit ang lolo niyo, Papa Dudut. Ngunit yun ang akala ko. Hindi na raw siya magpapakasal dahil hindi naman niya mahal ang fiancé niya. Arranged marriage lang pala yon at hindi niya kagustuhan. Wala na raw siyang pakialam sa sasabihin ng pamilya niya pero ipaglalaban daw niya ako. At pinatunayan naman niya yun sa akin. Mahirap ang nagiging pag-move on ko kay Pauline. Pero dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni Muhammad ay madali ako nakapag-move on. Malungkot lamang, Papa Dudut, dahil hindi kami maaring magpakasal dahil labag yon sa kanyang relihiyon. Kahit nga ang same-sex relationship ay malaking paglabag sa kanilang relihiyon. Pero ano pang magagawa namin? Mahal namin ang isa't isa. Ang importante ay wala kaming inaagrabyadong ibang tao. Hindi ko pa nasasabi sa aking pamilya ang pagkakaroon ko ng relasyon kay Muhammad dahil nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. At kapag dumating na ang araw na yon ay alam kong maluwag naman nila akong tatanggapin. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay halos ilang taon na rin ako dito sa UAE. 2 taon na rin ang relasyon namin ni Muhammad at mahigit 1 taon na kaming nagli-live-in. Plano namin, Papa Dudut, na kapag nagkaedad na kaming dalawa ay sa Pilipinas na lamang kami titira at magtatayo ng negosyo. Bawat araw na lumilipas ay ramdam ko na mas lumalalim pa ang pagmamahal sa akin ni Muhammad at ganon din ako sa kanya. Tila ba wala na akong mahihiling pa sa buhay. May maganda na akong trabaho at malaking sweldo, maayos at normal na rin ang boses ko at higit sa lahat ay may taong nagmamahal at tumanggap sa akin ng buong buo. Sadyang napakabait talaga ng Panginoon. Kaya naman ang payo ko, Papa Dudut, sa ating mga listener, lalo na sa mga PWD, ngayon din sa mga bisexual kagaya ko, ay huwag kayong sumuko sa buhay. Gaano man kabigat ang kabigo ang nararanasan nyo. Ang pagkitil ng sariling buhay ay nagpapakita ng kahinaan. Sa halip ay maging matatag tayo at magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. At dito na nga po nagtatapos ang mahaba kong kwento. Naway kapulutan po ito ng aral ng mga listener at kahit gaano man tayo ka-down sa buhay natin ay pilitin nating maging matatag dahil may plano sa atin ng Diyos. Maraming salamat po sa matyagang pagbabasa. Lubos na gumagalang, Andy. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.